Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jaime. Walang eksaktong taon. Isabela Basilan. Hanggang saan ang kaya mong ibigay at ano ang kaya mong isakripisyo para sa isang kaibigan? Ito ang malaking katanungan na iiwan ko sa inyo na nais kong sagutin sa comment section. Ang kasaysayang inyong matutunghayan, isang totoong kwentong nangyari ng mga panahong napakagulo ng Mindanao, partikular sa probinsya ng Basilan. Dahil dito ang konsentrasyon ng puwersa ng mga rebeldeng Moro. Nais palayain ang Mindanao sa kamay ng pamahalaan at dito din sumibol ang isang limot na bayani na ibinigay ang sariling buhay at pagiging tao. Masigurado lang ang kaligtasan ng mga kasamahan. Ito ang kwento ni Teniente Ibrahim Canlas. Si Ibrahim, isinilang sa bayan ng La Castellana Negros Occidental. Nagtapos sa PMA at pinadala sa Basilan upang ipagpatuloy ang superbisyon ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng Bangsamoro. Unang dating pa lang ni Ibrahim, sinalubong na ito ng mainit na pagbati mula sa mga residente ng Isabela. Literal na mainit. Pinasabog. Sinunog ng mga ito ang kanilang sinasakyang truck hanggang papasok sa mismong bayan. Dahil sa paglabag sa usaping pangkapayapaan, muling napasabak sa gera ang magkabilang pangkat. At sa pagkakataong yun, hindi lang mga Moro ang kalaban nila, maging ang mga rebeldeng Kristiyano na naninirahan din sa kabundukan ng Basilan. Mukhang napagitnaan tayo ng dalawang malakas sa paksyon. Wala na bang ibang pwedeng gawin, sir? Tanong ni Ibrahim habang kausap ang opisyal sa kabilang linya ng telepono. Sa ngayon, ang pinakamabuting gawin, umiwas muna kayo sa kabundukan. Manatili kayo sa bayan hanggat hindi pa dumarating ang karagdagang tulong. Wika ni Coronel Mariano. Naku, yari na naman tayo nito. Huwag niyo sabihin puro bagong recruit na naman ang ipapadala niyo. Wala na tayo bang pagpipilian? Ubus na ang mga datiang sundalo eh. Ang ilan nakadestino sa ibang lugar kung saan mataas ang konsentrasyon ng rebelde. Maliit na probinsya lang ang Basilan eh. 3 hukbo ang nariyan. Makipagtulungan ka. Sa ngayon yan lang ang may bibigay kong payo, Ibrahim. Mag-iingat kayo. Kayo din, Kolonel. Sige na. Ako na magpapaliwanag sa mga tao. Matapos ibaba ang telepono, nakatanggap ng tawag si Ibrahim mula sa paparating na tropa. Ayon sa mga ito, tinambangan sila habang tumatalon sa sinasakyang eroplano. Naloko na. Saan babagsak ang paparating ng mga tropa? Sa kapatagan malapit sa panan ng bundok. Yun daw kasi ang pinakamalinaw na babagsakan eh. Tugon ni Rene. Hindi ko alam kung bakit punong-puno ng matitigas na ulo itong hukbo. Magsipaganda kayo. Re-responde tayo. Oo, Teniente. Nang mga panong ito, nasa edad 25 pa lang si Ibrahim. Ngunit kinakikitaan na ito ng malaking potensyal sa pagiging pinuno. Kaya naman naitalaga bilang platoon leader. Pinamunuan ni Ibrahim ang kanyang mga tao. Nagtagumpay na mabawi ang ilang kampo mula sa rebeldeng Moro. Kaya naman, kinilala ng mga kapwa sundalo ang kanyang otoridad. Na mga oras na ito, papunta na sa lugar kung saan kasalukuyang tinambangan ng mga rebelde ang mga paparating pa lang ng mga sundalo. Kabilang sa pangkat na ito ay si Jaime, isang baguang sundalo. Ito ang unang destino, kaya hindi may iwasang pangunahan ng kaba. Paglapag ng paa sa lupa, dali-daling tinanggal ng binata ang kanyang parachute, gumante ng putok sa mga rebelde.
habang dinidepensahan ang ibang mga kasamahan na hindi pa nakakalapag. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa man nakakalapag ang ilan, nasawi na. Bagay na lalong nagpasiklab ng galit ni Ibrahim nang makita wala ng buhay na bumagsak sa lupa ang kawawang mga sundalo. Mga kasama, paikutan sila at siguraduhin walang makakaligtas. Kayo naman, sino sa inyo si Jaime? Ako, Teniente. Mabuti dumating kay Soras. Hindi namin alam na lugar pala na mga kalaban ang parang na to. Wala kang dapat ipaliwanag. Mangmang lang talaga nagsabi na dito kayo ibaba. Halika na, meron ka lang ilang minuto para maalis sa mga tao mo dito. Unahin ang mga sugatan at iwanan niyo mga patay. Pero Teniente, mga kasamaan ko sila. Kailangan maiuwi ang bangkay sa mga pamilya. Nauunawaan ko. Kunin mo mga tag. Ito na lang ang magagawa mo, Sargento. Walang nagawa si Jaime kundi sundin ang sinabi ni Ibrahim. Wala silang pagpipilian. Kailangang iwanan ang mga namatay upang mailigtas sa mga sugatan. Anumang oras, darating ang hukbong panghimpapawid upang bombahin ang kanilang kinaroroonan. Kumpirmado, malapit sa mismong kapatagan ang kuta ng mga rebelde. Matapos ang pangyayari, kinausap ni Ibrahim si Jaime. Alam kong ito ang una mong misyon. Nagsilbi ka ng 1 taon bilang military police bago ipadala dito. Lahat naman tayo mga opisyal na pagdaanan ng ganitong senaryo na kung saan kailangan nating mamaalam sa mga kasama natin. Kaakibat ng pagiging sundalo ang panganib at kapag minalas ka, oras mo na, maaari kang mamatay. Naunawaan ko, Teniente. Pero yung mga kasamahan kong namatay, hindi man lang sila nakapagpaalam sa pamilya. Mataas ang pangarap ng mga yun eh. Pero sa isang iglap na wala, nang dahil sa digmaan. Alam kong pinili nila to at kasama to sa katungkulan kaso. Anong mukha may harap ko sa kanilang pamilya? Maniwala ka sa akin, Sargento. Yan din ang tanong ko nung malagasan ako ng isang buong pangkat. Ako lang ang nabuhay. Na kung tutusin hindi dapat sila mamamatay kung hindi ko sinunod ang utos ng nakakataas. Mga sundalo tayo, Jaime. Walang puwang ang puso dito. Kailangan mangibabaw ang utak at ang katapatan. Obey first before you complain. Sige na, magpahinga ka na. Bukas sasamahan kita sa investigasyon. Tandaan mo wala kayong mali. Alam ko yun at papatunayan ko ang lahat. Maraming salamat, Teniente. Mauna na ho ako. Kinabukasan, hinarap ni Jaime ang mga opisyal upang magpaliwanag sa nangyari. At gaya ng pangako ni Ibrahim, naroon ito. Siya mismo ang nagpaliwanag sa mga nakakataas kung ano ang totoong nangyari. Sargento Jaime, sa aming pag-iimbestiga, napag-alaman na may kapabayaan sa inyong panig. Dinala mo ang iyong mga tauhan sa mismong pugad ng mga rebelde. Sa madaling salita, bumagsak kayo sa maling lokasyon. Hindi po totoo ang natanggap niyong balita dahil sumunod lang kami sa utos ng opisyal na kasama namin sa eroplano. Nang sabihin niya sa aming tatalong kami sa lokasyon na yon dahil mas ligtas ang lugar kaysa sa unang itinalaga sa amin. Anong pangalan ng sinasabi mong opisyal? Si Teniente Velez. Sa kasamaang palad, nasama din siya sa namatay. Kaya hindi niya mapapatunayang totoo ang sinasabi ko. Ikaw ang ikalawang mataas sa opisyal sa pangkat, maliban sa 2 piloto. At ayon din sa mga ito, ikaw ang nagbigay ng pahintulot na buksan ng pintuan nang hindi pa nakakarating sa orihinal na lokasyon. Tama ho kayo. Ako nga nagbigay ng hudyat dahil yon ang utos ng aking tenyente.
Kung ganon, inaamin mo na ikaw ang may kasalanan sa pangyayaring ito. Dito na namantig ang tenga ni Ibrahim. Tumayo ito at hinarap ang koronel. Mawalang galang na. Pero mukhang hindi yata kayo nakikinig sa sinabi ni Sargento Jaime. Ang lahat ng aksyong isinagawa niya ay mula sa utos ng mas mataas na opisyal. Hindi siya kikilos kung walang kumpirmasyon na sinasabi. Alam niyo yan. At hindi naman siguro baliw si Sargento Jaime para iumang ang sarili niyang buhay sa kamatayan. Sinasabi mo ba nagsisinungaling ang mga testigo? Oo, pinabubulaanan ko ang lahat ng mga sinabi niyo. Dahil bago pa man sila tumalon sa eroplano, nakapagradyo sa akin ang radyoman ni Sargento Jaime na maling direksyon nga sila pinapatalo ni Teniente Velez. Kung gusto niyo ng malalimang investigasyon, maaari niyong kunin ang aming radyo. Pakinggan niyo ang naging usapan namin dahil sa maling misyon. Kung totoo ang sinasabi mo, sige maniniwala ako. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Ibrahim. Kaya ihahabilin ko sa inyo si Sargento Jaime. Simula ngayong araw, si Teniente Ibrahim na ang bago niyong opisyal. Maraming salamat ho. O siya, sige na. Huwag kang mag-alala dahil kami na ang bahalang maglinis ng pangalan mo. Makakaalis ka na. Teniente, maiwan ka. May pag-uusapan tayo. Paglabas ni Jaime sa silid, kagad kinausap ng koronel si Ibrahim tungkol ito sa isang misyon. Nakatanggap tayo ng ulat mula sa hindi kilalang impormante. Natunto nila ang kuta ng mga rebelde. Alin sa dalawa, Koronel? Cristiano o Moro? Cristiano, Teniente. Ngunit hindi biro ang pagpasok sa lugar na yon. Masyadong detalyado ang kagubatan na parang sinadya itong gawin. Napakaraming patibongan nagkalat sa lugar. Ayon sa dating informante, ang mga ito ay mina mula sa ikalawang digmaang pangdaigdig. Nagkalat sila sa paligid at may sabi-sabi, may nananahan ding aswang sa lugar. Teka, sandali lang. Tama bang narinig ko mula sa inyo? Aswang. Naniniwala kayo sa ganun? Yun ay sabi-sabi lang naman. Hindi lang isa o dalawang katao ang nagkwento. Isang buong nayon ang napagtanungan namin. Para kumpirmahin yung impormasyon. 80% nagsasabi, totoong may mga naninirahang aswang sa gubat na pinagkukutaan ng mga rebelde. Mukhang imposibleng ang pasukin ang lugar na yan, batay sa mga sinabi mo sa akin. Manalo matalo, parang hindi kami makakalabas ng buhay. Anong plano, Koronel? Sa kabila ng lahat ng yon, kailangang ituloy ang misyon. Wala tayong magagawa kung hindi sumunod sa utos. Kung yan ang utos mula sa nakakataas, siguradong may plano sila kung paano kaming ilalabas doon sa sandaling matapos ang misyon. Yan ang aantayin mo. Medyo matagal pa naman. May panahon ka pa para kondisyonin ang isipan at mga tao mo. Lalong-lalo na yung mga bagong dating. Sige na. Ipapatawag na lang uli kita sa sandaling makakuha ko ng kumpletong detalye. Sige ho. Maraming salamat ho. Pupuntahan ko muna mga tao. Hindi mawala sa isipan ni Ibrahim ang paparating na misyon. Kaya niyang lampasan ang mga mina at patibong ng mga rebelde. Pero ibang usapan na ang mga aswang. Kung sakaling totoo man ang sinabi ng koronel, wala silang sapat na kaalaman upang labanan ang mga ito sa sandaling magkaroon ng inkwentro. Habang nagpapatrolya, nagtanong-tanong si Ibrahim sa mga kakilala sa baryo. Minsan napagtatawanan pa ang tenyente dahil sa pamamaraan ng pagtatanong nito. Magandang hapon, Mang Bayong. Mabuti naman at naabutan ko kayo sa bukid. May tatanong sana ako eh. Magandang hapon, Tenyente. Pauwi na rin sana ako eh. Kung gusto mo, doon tayo mag-usap sa bahay. Tugon ni Mang Bayong.
Sige. Kung wala naman pong kaso sa inyo, kasama ko po kasi ang mga tao ko. Ayos lang. Wala namang kaso sa akin mag-ina ang pagpunta niyo sa bahay. Ang totoo, nagpapasalamat nga kami dahil nagpapatrolya kayo dito sa liblib na bahagi ng baryo. May seguridad ang mga tao. Trabaho po namin ang panatiliin ng kapayapaan. Halina ho kayo. Ako na magdadala ng galon. Ay, o sige. Medyo mabigat tong dala ko eh. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Mang Bayong. Agad silang nakarating. Naupo ang mga ito habang naghahanda ng mainit na kape ang matanda. Tiniente, anong ginagawa natin dito? Kukuha lang tayo ng impormasyon tungkol sa lugar ng mga kalaban. Dating mangangaso si Mang Bayong, kaya paniguradong may tutulong siya sa magiging operasyon natin. Hindi po ba may detalyadong mapa ang lugar na yon? Para sampu impormasyon mula sa ibang tao. Pansin ko lang sa inyo, Teniente. Parang wala kayong tiwala sa mga impormasyon na mula sa kasama natin. Tama ka, Jaime. Kagaya na lang na nangyari sa inyo. Hindi ba mga taga-taas din ang dahilan kung bakit kayo napahamak? Hindi na nakapagsalita si Jaime. Alam niyang tama ang sinabi nito. Kung minsan, mas mapagkakatiwalaan pa ang mga taong hindi mo kilala kesa sa mga tao na matagal nang nakatayo sa tabi mo. Naputo lang pag-uusap ng dalawa dahil dumating si Mang Bayong, bit-bit ang umuusok na takore. O ito, kayo na magsalin sa mga tasa nyo ha. Nga pala, anong may paglilingkod ko? Isang katanungan, Manong. Paanong mapapatay ang mga aswang? Aswang! Bakit ka naman papatay ng mga aswang? Ano? Wala naman. Natanong ko lang po kasi may mga narinig akong usap-usapan sa mga nilalang eh. Baka isang araw may masalubong kaming aswang. Di may ideya na ako. Ang mga aswang sa panahong ito, Tenyente, kakampi nyo. Kaya wag kang mag-isip ng kung ano-ano laban sa kanila. Pasensya na, dahil hindi ko rin sasabihin sa inyo ang sekreto. Hindi na muling nagtanong si Ibrahim. Alam niya, hindi mapipilit si Mang Bayong. Matapos ang pagpapatrolya, agad nang bumalik sa kampo ang pangkat. Sinalubong naman ito ng kapitan. Ayon dito, nagbigay na ng hudyat ng pagsalakay ang pamahalaan. Nang gabing yun, nagsimula ang operasyon. Marahang nilakad ng pangkat ang daan papasok sa kagubatan kung saan naroon ang himpilan ng mga rebelde. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito, isang patibong ang nag-aantay sa kanila. Palapit ng palapit ang grupo at sa mismong kuta, nagkaroon ng malakas sa pagsabog. Bagyang nauna ang pangkat nila Jaime kaya walang ibang nasugatan sa mga ito. Tumalsik naman sa malayo si Ibrahim, dahilan para mawalan ito ng malay. Malubha din ng tama, kaya inisip ni Jaime na patay na ang tenyente. Sa kabila ng pangyayari, kailangan nilang ipagpatuloy ang misyon. Ngunit bago pa man sila makausad, naglabasan ang mga rebelde. Napagtanto ni Jaime na papaligiran sila ng mga ito. Kinuha ang kanilang mga baril, isa-isang dinala sa kuta. Alam ng binata ang kahihinatnan nila, kaya minabuti ng mga ito na manahimik na lamang. Samantalang si Ibrahim, nagising, halos mapasigaw sa sobrang sakit. May mga nakabaong peraso ng bakal sa kanyang katawan at ang malala pa, may malaking kahoy na nakatarak sa kanyang tiyan. Isang maling kilos lang, maaari siyang mamatay. Binunot ng tenyente ang patalim sa kanyang tagiliran, naganda upang kitilin ang sarili.
nang may kung anong humawak sa kanyang braso. Hindi pa itong oras para mamatay, tenyente. Kailangan ka ng mga taga-baryo. Kailangan ka ng bayan. Wika ng pamilyar na boses. Tanging imahe na lang ang naaninag ni Ibrahim. Nanlalabo na ang paningin nito at halos mawala na din ang pandinig dahil sa dami ng nawalang dugo. Wala nang maalala ang tenyente. Nagising na lang sa loob ng madilim na kubo. Huwag ka munang kumilos, tenyente. Malaki ang sugat mo sa sikmura at unti-unti palang naghihilom ang katawan mo mula sa mga pinsalang nata mo. Mang Boyong, ano ang ginagawa niyo dito? Sabihin na lang natin, napadaan ako. Magpahangin ka muna. Kukuha ko ng makakain. Teka, sandali lang po. Nasa na mga kasama ko? Ang mga tauhan ko, anong nangyari sa kanila? Kasalukuyan silang bihag ng mga rebelde. Alam kong gusto mo silang iligtas. Pero sa kalagayan mo ngayon, wala kang magagawa. Kailangan ko makabalik sa impilan. Ipapaalam ko ang nangyari. Tatang tulungan mo ko. Ikinalulungkot ko, Ibrahim. Pero hindi ka maaaring kumilos. Kailangan mo magpagaling. Baka kung ano mangyari sa mga tauhan ko, kailangan ko silang iligtas. Talaga bang gusto mong iligtas sa mga kasama mo? May isang paraan akong nalalaman. Pero kailangan mong isakripisyo ang iyong pagkatao. Kahit ano mang Boyong gagawin ko, mailigtas ko lang sila sa kamatayan. Pwes, kainin mo ang karne na ito. Hindi ko na niluto para mabilis na maghilom ang mga sugat mo. Papalakasin ito ang iyong katawan. Ngunit, tenyente, may matinding kapalit ang lakas sa ipagkakalob sa iyo ng pagkain. Gaya ng sinabi ko, Manong, lahat gagawin ko. Wala na akong pake kung ano man ang maging kapalit. Dali-daling bumangon sa higaan si Ibrahim. Kinuha ang karne na nasa plato. Walang pagdadalawang isip na kinain hanggang sa tuluyang naubos. Ilang minutong nakalipas, biglang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang dibdibang tenyente. Bumilis ang tibok ng puso at tila nagiinit ang kanyang katawan. Unti-unti ding lumalakas ang pandinig at kahit napakadilim ay nakakakita ito. Ito ang sinasabi kong lakas, Ibrahim. At ang kapalit nito, ang iyong pagkatao. Isa ka ng ganap na aswang. Ngayon humayo ka. Iligtas mo sa kapahamakan ang iyong mga kaibigan. Dali-daling tumalon sa bintana si Ibrahim. Tinahak ang kagubatan. Sa mga sanga ng puno nagdaan ng tenyente hanggang sa marating nito ang kuta ng mga rebelde. May ulirat si Ibrahim, ngunit parang hindi niya kontrolado ang kilos ng kanyang katawan. Napakalinaw ng mga mata at napakalakas ng kanyang mga bisig. Samantalang sina Jaime naman at mga kasama nakakulong sa isang seldang gawa sa kahoy. May mga rebeldeng nakabantay. Narinig ni Jaime ang usapan ng mga kalaban. Bukas, ipaparada sila sa baryo at doon isa-isang pupugutan ng ulo sa harap mismo ng mga tao bilang pagkilala ng kanilang kapangyarihan. Unti-unti nang nawalan ng pag-asa ang ilan sa mga kasama ni Jaime. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may kung anong nagsasabi sa binata na huwag panghinaan ng kalooban dahil may darating na tulong. Ilang minuto nga ang nakalipas, nakarinig ng putukan, sigawan sina Jaime. Nasundan pa ito ng mga pagsabog. Nagtaka ang binata dahil hindi sila nakapagpadala ng mensahe sa impilan. Kaya imposibleng matunton na mga kasama nila ang lokasyon. Ngunit hindi nagtagal, nasagot ang tanong ni Jaime.
Isang nilalang ang nagpakita. Walang damit pang itaas. Ngunit nakasuot ito ng pang-ibaba na uniforme ng sundalo. Nanlilisik ang mga mata. Nakalabas ang mga pangil. Pinagbababaril ito ng mga rebelde. Ngunit hindi tumatalab ang mga sandata nila sa katawan ng nilalang. Isa-isang pinagsusuntok ang mga kalaban at sa bawat mahuli, kagad namamatay. Kung hindi nahati sa dalawa ang katawan, natatanggal ang ulo. Unti-unting lumalapit ang nilalang sa kanilang kinaroroonan at ang bawat humarang, agad ding pinapatay. Hanggang sa masinaga ng liwanag mula sa sulo ang katawan ng nilalang, punong-puno ito ng balahibo at ang mas nakaagaw ng pansin ni Jaime, ang suot nitong military tag. Teniente Ibrahim, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Lumingon ang nilalang sa kanya. Kinalmot ang kadenang nakatali sa pinto ng kulungan. Umalis na kayo. Hanggat malinaw pa ang isipan ko at nakikilala ko pa kung sino kayo. Bilisan mo na, Jaime. Ilabas mo na sa lugar na ito ang mga kasama natin. Hindi na nagtanong si Jaime. Dali-daling tinulak ang pintuan. Inakay ang ilang kasamahang may sugat. Dali-dali nilang iniwan ang kuta ng mga rebelde. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tuluyan na silang nakalabas ng kagubatan. Natunto ng daan papunta sa baryo. Nakasalubong ng mga ito si Mang Boyong. Huwag kayong mag-alala tungkol kay Ibrahim. Nasa maayos siyang kalagayan. Pero hindi siya ang normal na taong nakilala nyo. Sabihin mo sa inyong pinuno, patay na si Teniente Ibrahim. Kinain ng aswang ang kanyang katawan. Hindi na nagtanong pa si Jaime. Pagdating sa impilan, sinabi nito ang habili ng matanda. Laking gulat ni Jaime dahil pinaniwalaan ito ng koronel. Alam din itong buhay pa si Ibrahim at nasa paligid lang. Sa pagdaan ng mga taon, hindi na muling nakita ni Jaime ang tenyente. Ngunit paminsan-minsan, nakikita nito ang imahe ni Ibrahim sa maraming tao tuwing nagpapatrolya sa bayan. Hanggang sa nakausap niya ang matanda. Doon pa lamang nalaman ang ginawang kabayanihan ni Ibrahim. Isinakripisyo ang kanyang pagkatao para mailigtas sila sa kamatayan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ni Jaime ang mga pangyayari. Nang minsan niyang makasama, nang minsan siyang iligtas, nang minsang magsakripisyo ng isang sundalong aswang, o mas kilala sa katawagan na Teniente Ibrahim. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Berto. Taong 1975. Baco, Oriental Mindoro. O Ernie, bilis-bilisan mo naman yung pagkilos dyan. Baka maunahan pa tayo ng mga aso sa pwesto. Wika ni Berto. Teka, sandali lang naman pare. Tinatali ko lang na maayos yung sulo. Mahirap na kung mamatayan tayo ng ilaw sa gitna ng daan eh. Tugon ni Ernie. Bilisan mo. Kanina pa nagsisimula yung lamay doon sa dulo ng baryo eh. Ang sabi ng kapitan, dapat may mga lalaking gising magdamag para magbantay. Mahirap na, pagtulugan lahat ha. Eh bakit ba kailangan pa nating magbantay ng ganyang kaigpit? Namatay lang naman si Mang Jesus dahil sa katandaan, hindi ba? Ano bang inaalala nila? Iba ang amoy ng patay ngayon, Ernie. Malamig ang gabi, pero iba ang simoy ng hangin. Amoy langsa na may halong nabubulok na karne ng patay na hayop. Alam mo na kung anong ibig sabihin yan. Noong 1975, sa isang liblib na baryo sa Baco, napapaligiran ng makapal na sagingan. Matatayog na puno ng balete, masukal na kagubatan. May isang takot
na matagal nang naninirahan sa puso ng mga taga-baryo. Hindi ito takot sa magnanakaw, sa tulisan, o sa mabangis na hayop mula sa kabundukan. Ang tunay na kinakatakutan ng mga residente, isang nilalang na lumabas lamang kapag may namatay. Isang nilalang na sinasabing umaalingasaw ang hininga sa amoy ng nabubulok na laman at kayang sumuyod sa dilim ng parang hayop. Balbal. Ayon sa mga kwento sa baryo, lalong-lalo na sa probinsya, ang mga balbal ay mga mababang uri ng aswang na kilala sa pagkain ng mga bangkay. Hinuhukay nito ang mga bagong libing na patay o hindi kaya mga nilalamayan pa lang upang kainin ang lamang loob at katawan. Nagbabalat kayo din sila bilang isang normal na tao sa araw, ngunit nagiging halimaw pagsapit ng gabi. Sa nasabing baryo, ang gabi ng pagkamatay ni Mang Jesus ang naging dahilan ng isang mahaba at madilim na gabi para sa mga residente. Narito ang mga usapan at pangyayari sa loob at labas ng bahay kung saan nakaburol ang matanda. Asunsyon, lagyan mo pa ng maraming luya at paminta yung niluluto mong lugaw. Kailangan nating panatiliing gising ang mga tao sa labas. Oho, Aling Elena. Magdadagdag din po ako ng matapang na kape at tinapay. Nang sa gayon, may pagpipilian ng mga naglalamay. Pero, napansin niyo po ba yung mga pusa sa labas? Kanina pa sila nag-aaway. Nagkakamot sa lupa. Pati yung kahol ng mga aso sa malayo. Huwag mo nang pansinin yan. Mag-asikaso ka na lang dito. Siguraduhin mong walang natutulog sa tabi ng kaunesyos. Kung maaari, bantayan mo ang bawat kurap ng mata ng mga nakikiramay. Aling Elena, si Mang Jesus po kasi, parang nagbago yung kulay ng balat niya. Masyadong mabilis yung pag-itim ng kuko. Ay nakasunsyan. Huwag na huwag kang titingin ng diretso sa mukha ng patay, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Sinasabi ko sa iyo, may dalang masama yan. May dalang masama. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Elena? Ano pong mangyayari? Basta, sumunod ka na lang sa sasabihin ko kung ayaw mong mapahamak. Ano ba yan si Aling Elena? Parang tinatakot mo lang ako eh. Sa labas ng bahay, nakaupo sa mga kahoy na bangkuan ang ilan sa mga kalalakian sa baryo. Hawak ang kanika nilang mga itak at sulo. Ang gabi ay tahimik, maliban sa tunog ng mga palaka at paminsang-minsang huni ng tuko. Pare, narinig mo yun? Ang alin pare? Yung huni ng mga ibon sa itaas ang naririnig ko eh. Hindi naman huni ng normal na ibon yun eh. Ang ibon lumilipad sa itaas. Ang naririnig ko, may kaluskos sa ibabaw ng mga dahon ng saging. Parang may mabigat na bagay na gumagapang eh. Eh baka naman ligaw na hayop lang. O hindi kaya bayawak na naghahanap ng pagkain. Walang bayawak na kasing laki ng tawang timbang. Ernie, tignan mo ang dulo ng kawayan. Yumuyuko ng dahan-dahan kahit walang hangin. Sobra ka naman mag-isip. Huwag kang manakot, Berto. Kasama natin si Kapitan dito sa labas, oh. Hoy, kayong dalawa dyan. Ano bang bulong-bulungan nyo? Ayusin nyo nga yung paghawak sa mga sulo. Eh kasi Kap, may narinig po si Berto na kaluskos sa may sagingan eh. Ihanda nyo ang mga itak nyo. Huwag kayong aalis sa pwesto. Kung ano man ang lumapit, huwag nyong hahayaang makatapak sa hagdan ng bahay. Habang lumalalim ang gabi, ang hangin ay tuluyang naging mabigat. Ang amoy ng kandila sa loob ng bahay, tuluyang natakpan ng isang mabahong amoy na parabang nanggaling sa imburnal o sa isang hayop na matagal nang namatay sa ilalim ng araw. Samantala sa likod ng bahay, malapit sa kusina naroon sina Aling Elena at Asunsyon.
Asunsyon, lumabas ka muna't kumuha ng karagdagang kahoy para sa panggatong. Humihina ng apoy ng lugaw natin. Ho, gabi na po, Aling Elena. Natatakot po akong pumunta sa may bunto ng kahoy sa likod eh. Napakadilim po, parang may nag-aabang eh. Kasama mo naman si Kado. Kado, samahan mo to si Asunsyon sa likod. Dalhin mo yung itak. Oho, Aling Elena. Halika, Asunsyon. Huwag ka matakot. Hawak kong itak ko. Walang kahit anong hayop ang tatalo sa talim nito. Ako nang bahala sa'yo. Salamat, Cardo ah. Bilisan na lang natin. Natatakot kasi ko lalo na kapag ganitong oras eh. Parang ang lamig ng hangin sa likuran. Nararamdaman mo ba? Oo, pero wag ka lang titingala sa mga puno. Basta kung anong pakay mo, yun lang yung gawin mo para makabalik tayo kagad sa loob. Teka lang, Cardo. Ano yung tunog na yun, Diyos ko? Wag mo nang pansinin, kunin mo na lang yung kailangan natin. Cardo, tignan mo yung anino sa itaas ng puno ng nyug. Hindi yan anino ng dahon. Asunsyon, dahan-dahan. Dahan-dahan tayong umatras. Bumalik tayo sa pinto. Naku, Cardo. Gumagalaw yung anino. Pababa na siya eh. Takbo, Asunsyon! Pasok sa loob, bilisan mo! Sumisigaw ang dalawa habang tumatakbo patungo sa kusina. Sabay sarado ng pintuan na gawa sa kawayan at kahoy. Ang ingay nila. Narinig ng mga kalalakihan sa harap ng bahay. Kaya kagad na tumakbo si Kapitan kasama si Ernie at Berto patungo sa likod ng bahay. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo sumisigaw? Kapitan, may bagay sa itaas ng puno ng nyug eh. Nakita ko ho, gumagapang po pababa. Anong itsura, Cardo? Ipaliwanag mo. Hindi po namin makita yung muka eh. Madilim po kasi pero yung mga kamay at paa mahaba. Tapos yung kuko, mahaba at matutulis eh. Naririnig ko pa nga yung pagkalmot eh. Kumakalmot sa katawan ng puno. Ernie, Berto, ilawan nyo itaas ng puno ng nyog. Ngayon na! Sige, Kapitan, eto na. Itataas ko ng sulo. May nakikita ba kayo? Wala, Kapitan eh. Wala naman sa puno. Pero tignan niyo ang mga gasgas sa balat ng puno ng nyug. Bago pa man ang mga bakas na to, malalalim ang baon ng mga kuko. Ibig sabihin nandito siya sa paligid natin. Nag-aantay ng tamang pagkakataon. Naghahanap ng magandang tiyempo. Ang buong baryo ay nabalot ng matinding takot. Alam ng lahat ang kakayahan ng balbal. Ito ay isang nilalang na may matalas na pang-amoy sa patay. May kakayahan itong palitan ng totoong bangkay ng isang katawan ng puno ng saging na magmumukhang tao. Upang hindi mapansin naman na iwang pamilya na nakuha na pala ang totoong katawan ng mahal sa buhay. Aling Elena, paano kung nakuha niya si Mang Jesus? Hindi natin hayaang mangyari yon, Asunsyon. Maglagay kayo ng mga balat ng dalanghita at bawang sa bawat bintana. Pero sapat na po ba yun para pigilan ng balbal? Hindi ko alam. Pero kailangan nating subukan. Ernie, Berta, pumasok kayo dito sa loob. Bantayan niyo ang bawat sulok ng silid. Aling Elena, paano mga tao sa labas? Iwanan niyo ang mga sulo sa labas para may pang-ilaw din ng bakod. Pero lahat ng tao, pumasok na sa loob ng bahay. Mas madaling magbantay kung magkakasama tayo sa isang espasyo. Sige po, sasabihan ko si Kapitan. Nagsiksikan ang halos 20 tao sa loob ng maliit na sala ng bahay ni Mang Jesus. Ang hangin sa loob naging mainit at masikip dahil sa dami ng tao, subalit walang sino man ang nagreklamo. Ang bawat isa nakahawak sa kanilang mga patalim, palakol at mga kahoy na may tulis. Alauna ng madaling araw. Kapitan, parang tumahimik ang mga aso ah.
Kanina lang napakalakas ng call nila. Ngayon biglang nawala eh. Parang Sabado de Gloria sa katahimikan. Mas masama ang ganyang katahimikan. Ibig sabihin, malapit na ang kinakatakutan natin. Kapag ang aso ay natakot, hindi yan kumakahol. Umiiyak yan ng dahan-dahan o hindi kaya nagtatago sa ilalim ng bahay. Teka lang. Narinig niyo yun? May dumaan yata sa ilalim eh. Huwag ka maingay. Huwag kayong gagalaw. Kapitan, nararamdaman ko ang paggalaw ng mga kawayan sa sahig. May gumagapang sa ilalim. Cardo, itusok mo ang itak sa siwang ng kawayan kung saan mo nararamdaman ang paggalaw. Huwag ka magdalawang isip. Sige o, Kapitan. Ako po ang bahala. Isang matalim na tunog ng bakal ang bumaon sa siwang ng kawayan patungo sa ilalim ng bahay. Kasunod nito, ang isang kakaibang tunog. Isang mahinang ungol na parang asong nasaktan. Pero may halong boses ng tao na nahihirapan. Matapos ang ungol, narinig ang mabilis na pag-atras ng isang mabigat na bagay patungo sa labas ng bakod. Cardo, may dugo ba ang itak mo? Tignan niyo, Kapitan. May itim at malapot na likido sa dulo ng itak. Ang baho. Mas mabaho pa sa bulok na isda eh. Tinamaan mo siya, Cardo. Pero hindi sapat yan para patayin ang isang balbal. Lalo lang natin siyang ginalit. Kung ganun po, anong gagawin natin ngayon, Kapitan? Kung babalik siya na may kasamang galit, baka pasukin na tayo sa loob ng tahanan ng sapilitan. Masusunod, Kapitan. Asosyan, tulungan mo ka. Habang abala ang lahat sa pananatili ng ilaw, ang hangin sa labas ay biglang lumakas. Ang mga dahon ng saging sa paligid ng bahay ay nagampasan. Lumikha ng isang nakakatakot na ingay. Sa bawat ampas ng hangin, parang may kasamang bulong na hindi maintindihan ng mga tao sa loob. 3:00 ng madaling araw, mabigat ang pakiramdam. Ang mga tao ay nagsisimulang dalawin ng antok. Pumipikit ang mga mata. Paring Ernie, gising ka ba? Oo, Berto, pero parang bumibigat yung mga mata ko eh. Kakaiba sa pakiramdam. Parang may gumagapang na puwersa sa akin eh. Para matulog na ako. Ako din. Parang biglang napagod yung buong katawan ko. Huwag na huwag kayong magpapadala. Yan ang kapangyarihan ng balbal. Kapag nagpadala kayo sa kanyang mahika, makukuha niya ang katawan ng bangkay. Kapitan, hindi ko na kayang idilat yung mata ko. Ernie, gising! Kagatin mo ang dila mo para magising ka. Cardo, kumuha ka ng malamig na tubig. Ibuhos mo sa mukha ni Ernie at Berto. Eto, Kapitan. Uminom kayo, magilamos kayo. Maraming salamat, Cardo. Medyo nabawasan ang antok ko. Grabe yung pakiramdam na yun, parang may bumubulong sa tenga ko. Para akong hinihili. Sa kabila ng pagsusumikap ng lahat na manatiling gising, ang takot ay patuloy na gumagapang sa loob ng bahay. Ang amoy ng lamay, napalitan ng usok ng kamatayan, nabubulok na laman na tila nang gagaling na mismo sa loob ng silid. Makalipas ang ilang sandali, may kakaibang napansin si Aling Elena sa tabi ng kahoy ng Mang Jesus. Kapitan, tignan niyo ang kahon ni Mang Jesus. Bakit, Aling Elena? Anong meron sa kahon? Ang takip. Parang dahan-dahang umuusog. Walang humahawak, pero umuusog ang kahoy. Berto, Ernie, hawakan yung takip. Pigilan yung bumukas. Kapitan, parang may humihila mula sa ilalim ng kahon. Mabigat. May puwersang humihila pababa. Cardo,
Ilawan mo ang ilalim ng kahon ng patay. Tignan mo kung anong naroon. Kapitan, may kamay. May dalawang mahabang kamay na nanggagaling sa ilalim. Saksakin mo, Ricardo. Huwag mong tatantaran. Ginamit ni Cardo ang palakol. Buong lakas na itinama ang talim sa mga kamay na nakahawak sa kahon. Isang malakas na lagutok ng buto ang narinig, kasunod ng matinis na tili na nagpatindig ng balahibo ng lahat ng taong nasa loob ng bahay. Ang tunog ay hindi galing sa tao, kundi parang tili ng isang hayop na pinapahirapan. Nabitawan niya, Kapitan. Umatras uli yung mga kamay. Tignan niyo ang sahig. Nasira ang ilang peraso ng kawayan dahil sa lakas ng hila niya. Kapitan, tignan niyo si Jesus. Parang nag-iba ang mukha niya. Parang mukha ng saging ang kanyang balat. Aling Elena, huwag mong hahawakan. Yan ang panlilin lang ng balbal. Kapag tuluyan itong nagtagumpay sa ginagawa niyang ritual, ang katawan ni Mang Jesus ay magiging saging at ang totoong katawan mapupunta sa kanya. Ano ang gagawin natin para mapigilan, Kapitan? Kailangan nating sunugin ang bahagi ng lupa sa ilalim kung saan siya nagtatago. Ernie, kumuha ka ng sulo. Ihagis mo sa ilalim ng bahay, doon sa bahagi may lupa. Siguraduhin mong hindi masusunog ang bahay natin. Sa lupa mo lang itapon. Oo, Kapitan. Gagawin ko po ngayon na. Ibinaba ni Ernie ang sulo sa siwang ng sahig na nagbigay ng liwanag sa madilim na ilalim ng bahay. Doon nakita nila sa unang pagkakataon ang kabuuan ng nilalang. Ito ay may katawan na payat na parang kalansay. Natatakpan ng manipis at kulay abong balat. May malalaking mata na nagliliwanag sa dilim at isang malawak na bibig na puno ng matutulis na ngipin. Nandito na siya. Nakikita ko yung mga mata niya. Ihagis mo ang sulo, Ernie. Sunugin mo ang mukha ng walang hiyang. Eto na. Eto na. Matusta ka ng apoy. Tignan niyo nga naman. Tumakbo siya patungo sa likod ng bahay. Nasusunog na yung bahagi ng balat niya, oh. Huwag nating hayaang makatakas lang yan. Sundan natin hanggang sa mamatay. Berto, huwag kang pumunta malapit sa bintana. Kapitan, gusto ko lang makita kung saan siya pupunta. Teka, bakit parang nakatayo yata siya sa labas ng bintana? Berto, lumayo ka dyan sa bintana. Baka nariyan lang siya sa paligid. Bago pa man makalayo si Berto, isang mahabang kamay na may matutulis na kuko ang bumasag sa bintana. Agad nitong sinunggaba ng balikat ni Berto na naging sanhi ng malakas na pagsigaw dahil sa sakit. Ang mga kuko ng nilalang dumiretso sa loob ng kanyang laman. Tulungan niyo ako! Kinakaladkad niya ako palabas ng bintana! Berto, hawakan mo yung kamay ko. Huwag kang bibitaw. Yung itak, putulin mo ang kamay. Walang niya ka, ha? Itong sayo. Nagawa ni Cardo na mataga ang braso ng balbal. Ang nilalang umangil ng napakalakas at nabitawan si Berto. Sa lakas ng pagkakataga, naputol ang ilang bahagi ng kuko na naiwan sa balikat ni Berto. Ang nilalang mabilis na tumakbo patungo sa masukal na sagingan. Kumuha kayo ng malinis na tela. Kailangan linisin ang sugat ni Berto. Opo, Aling Elena. Etong tela, Berto. Magpakatatag ka. Kumapit ka lang. Napakasakit, Aling Elena. Parang may laso ng kuko niya. Nararamdaman ko. Kumakalat ang init sa buong braso. Cardo, buhusan mo ng gas ang sugat niya para mamatay ang anumang dumi na iniwan ng nilalang na yon. Medyo mapdi yan, kumparing Berto. Tiisin mo lang. Ikaw naman kasi. Napakasakit. Parang sinusunog yung laman ko. Tiisin mo lang ang sakit. Mas mabuti na yan kaysa maging katulad kanila. Matapos ang kaganapang yun,
Muling tumahimik ang lugar. Ang oras ay mag-aalas 4 ng madaling araw. Ang unang liwanag ng umaga, dahan-dahan nang sumisilip sa silangan na nagbigay ng kaunting kaluwagan sa mga puso ng mga taga-baryo. Kapitan, tignan niyo sa labas, maliwanag na. Wala na rin yung lansa sa angin. Oo, Ernie. Kapag sumisikat ang araw, nawawala ang lakas ng mga ganyang nilalang. Bumabalik sila sa malalim na kuweba o sa gitna ng masukal na kagubatan kung saan hindi sila maaabot ng liwanag. Ibig sabihin ho ba niyan, ligtas na tayo? Para sa araw na ito, oo. Pero tandaan nyo, may 2 gabi pang lamay si Mang Jesus. Hindi pa tapos ang ating tungkulin. Aling Elena, paano po ang katawan ni Mang Jesus? Tignan niyo. Bumalik na sa normal yung kulay, oh. Maraming salamat. At hindi tuluyang nagbago ang anyo. Ibig sabihin, nabigo ang balbal. Anong gagawin natin sa susunod na 2 gabi? Baka bumalik yun tapos may kasama ng iba. Gagawa tayo ng mas matibay na bakod sa paligid ng tahanan. Maghahanda na mas maraming sulo. Lalagyan natin ng apoy ang bawat sulok ng ilalim ng bahay kung saan ligtas. Higit sa lahat, walang sino man sa atin ang magbabantay na mag-isa. Ang karanasang ito ang naging sanhi ng isang malaking babala sa lahat ng mga karatig baryo. Ang kwento ng balbal, hindi lamang isang kwentong bayan na ginagamit para manakot sa mga bata. Isang totoong panganib na nag-iintay sa kadiliman, nag-aabang ng bawat pagkakataon na may mamamatay upang mabusog ang walang katapusang gutom sa laman ng patay. Ernie, sa tingin mo ba, babalik pa yun mamayang gabi? Hindi natin alam, Berto. Pero tignan mo yung balikat mo kahit nilinis na ng gas. Maitim pa rin yung paligid ng sugat eh. Nananalangin ako na sana matapos na ang burol ni Mang Jesus para mailibing na siya sa ilalim ng lupa. Tama ka, Berto. Hanggat nandito ang katawan sa ibabaw, Amoy pagkain ang tingin sa kanya ng mga nilalang. Ihanda mo ang mga kahoy para sa susunod na gabi, Cardo. Huwag tayo magpapadala sa antok. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Aling Elena. Ay, kayo dyan. Mukhang hindi nakakailanganin ng paghahanda. Pumunta kayo sa bandang ilog. May nakitang bangkay ng nilalang sa lugar. Dali-dali silang nagpunta sa ilog. Kitang-kita nila ang isang napakapangit na nilalang. Putol ang braso at mababaka sa itsura na dumaan sa matinding paghihirap bago ito namatay. Hindi pa nakontento ang kapitan ng baryo na mamatay ang nilalang. Kumuha ng gaas. Sinindihan ang katawan ng aswang. Sumigaw sa ilog. Nagbigay ng babala. Kung sino man sa mga aswang ang manggambala pa sa baryo, hinding-hindi magdadalawang isip ang mga taga-sityo. Dumepensa. Patayin ang lahat na nanggagambalang nilalang. Kahit kailan, hinding-hindi nila aatrasan ang panggagambala ng mga aswang. Ilang araw din ang lumipas matapos nun. Tuluyang nailibing ng matiwasay ang bangkay ni Manong Jesus. At sa awa ng Diyos, tila ba narinig ng mga aswang ang kanilang babala. Wala nang naging biktima ang aswang sa lugar. Wala nang mga nakuwang bangkay. Wala nang panggagambala ng kinakatakutang nilalang. O mas kilala sa katawagan na balbal. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Manuel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Pangatlong beses na ito sa isang linggo, Manuel. Grabe ka, kailan ka ba talaga titino, pare? Wika ni Fidel.
Yang ano naman pare, para kang nanay ko eh. Ano ba talaga? Kaibigan ba kita o kaaway? Tugon ni Manuel. Kaibigan ako at kailanman. Hindi ako magsasawang tulungan ka. Pero sana naman pare, ayusin mo na yung buhay mo. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin doon sa Samar. Tutal, wala ka namang pamilya dito sa Maynila, di ba? Kesa naman masayang lang yung buhay mo dito. Sumama ka sa akin. Baka sakaling magkaroon ka ng direksyon. Sa probinsya? Pasensya na pare pero hindi ako sanay mamuhay sa ganong lugar eh. Alam mo naman na lansangan ng palaruan ko. Tulugan, kainan, minsan sala pa nga eh. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag dinala mo ako sa kabundukan. Mangmang, hindi bundok ang lugar namin. Parang syudad din. Kaso hindi kasing gulo ng Maynila. Nakausap ko na ang mga magulang mo at pumayag sila. Kaya ayusin mo na ang sarili mo. May mga gamit ka pa bang dadalin? Oo naman oh. Anong kala mo sa akin walang ari-arian? May 4 pa akong damit. Tapos 2 pantalon doon sa poste. Anak ng tokwa. Iwanan mo na yan, tara. Sumama ka muna sa bahay nang makaligo ka at makabili tayo ng mga damit mo. Matalik na magkaibigan sina Fidel at Manuel. Simula pagkabata, magkakilala na ang mga ito. Dating kasambahay nila Fidel ang ina ni Manuel. Sa kasamaang palad, namayapa ito matapos ang malungkot na pangyayari. Nagpagala-gala sa kalsada ang nooy 12 taong gulang na si Manuel. Sa murang edad, sinubukan nitong hanapin ang sarili. Ngunit salip na maging maayos ang takbo ng pag-iisip, nabuyo ito sa maling sistema ng lansangan, napasama sa manghalangang bituka at tuluyang nawala ng direksyon. Makailang beses din itong kinausap ng mga magulang ni Fidel, pero mas ginusto na manirahan sa kalsada. May dahilan kung bakit pinili ni Manuel na umalis sa pangalaga ng pamilya ng kaibigan. Ito ay dahil sinisisi niya ang mga magulang ni Fidel sa pagkamatay ng ina. Pero sa paglipas ng mga taon, namulat ang binata at sinubukang ituwid ang buhay. Nang mga sandaling ito, kapwa nasa edad 23 ang magkaibigan. Si Fidel, isa ng matagumpay na guro. Samantalang si Manuel naman, isa pa ring sangganong walang direksyon ng pagkatao. Tadtad ng tattoo ang katawan, simbolo ng isang gang na sinamahan. Kalaunan, tumiwalag ang binata, sinikap na lumaban ng patas. Ngunit dahil sa nakaraan, hindi mawala ang masamang tingin sa kanya ng mga tao. Sa tulong ni Fidel, unti-unting binago ni Manuel ang kanyang pagkatao. Ngunit may mga pagkakataong pa ring nasasangkot sa gulo ang binata. Hindi nagsasawa ang kaibigan na tulungan nito. At dahil alam ni Fidel at ng pamilya na mabuting tao si Manuel. Nang mga sandaling ito nasa biyahe na ang dalawa papuntang Samar, ang lugar kung saan lubusang nagbago ang kanyang buhay at pagkatao. Oy Manuel, gising na. Nandito na tayo sa terminal. Sige, ang bilis lang pala. Anong mabilis? 6 na oras na tayo nasa biyahe. 6 na oras ka ng tulog. Ganun ba? Oo nga no, ang sakit ng likod ko ah. Teka, Ano ba yung lugar na to? Nandito tayo sa lugar ng Katbalogan. Halika na. Nag-aantay ang sasakyan pauwi sa bahay. ayos ah. Akala ko puro puno ang makikita ko eh. Hindi rin pala nalalayo sa Maynila. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaso mas payapa at tahimik dito. Siguro naman magtitino ka na. Tignan natin pare pero alam mo, napag-isip-isip ko. Ni minsan hindi pa ako nakapagpasalamat sa pamilya mo. Para saan naman? Para sa mga tulong nyo. Matagal din nagserbisyo ang nanay mo sa amin. Kaya kung tutusin,
Hindi pa sapat ang ginagawa ng mga magulang ko. Pero magantay ka lang, Manuel. Darating din tayo dyan. Naku, huwag mo nang isipin yun at saka, pasensya na din kayo ha. Kung sinisi ko yung nanay at tatay mo sa pagkamatay ng nanay ko. Maya-maya pa, pumarada sa harapan nila ang isang itim na kotse. Bumukas ang pintuan. Aksidenteng natamaan si Fidel. Dali-dali itong nilingon ni Manuel upang kumprontahin. O ikaw, hindi ka ba marunong tumingin bago ka magbukas ng pintuan? May tinamaan ka oh. Ganun ba? O eto, pasensya na. Tugon ng lalaki, sabay hagis ng pera sa dibdib ni Manuel. Nainsulto ang binata sa ginawa nito, kaya hinila niya ang likod ng kwelyo ng lalaki. Oy, huwag kang arogante ah. Hindi ko kailangan ng pera mo. Yan ang hirap sa inyong mayayaman eh. Ang tinyo sa aming mahihirap, basahan. Kayang bayaran ng prinsipyo. Pasensya ka na pare ah. Pero hindi lahat kayang tumbasan ng pera mo. Sinubukan nitong awatin ni Fidel. Uy Manuel, hayaan mo na. Hindi naman ako nasaktan eh. Hindi Fidel. Kailangang ilagyan sa kalalagyan ng mga ganitong uri ng tao. Nagbabaan naman ng kotse ang dalawa pang lalaki. May hawak na baril. Lumapit ang mga ito kay Manuel. Siguro bago ka dito, no? Mukhang hindi mo yata ako kilala. Oo, bago lang ako dito. Ang totoo, kakarating nga lang namin eh. Ang ganda pa naman ng lugar na to kaso biglang pumangit dahil dumating kayo. Masama ang tabas ang dila mo pare ah. Baka gusto mong hindi na makabalik sa pinanggalingan mo. Hindi mo ba nakikita yung hawak ng mga kasama ko? Ah, baril. Ano akala mo sa akin? Masisindak na mga laro ang bakal na yan. Saka, ang totoong lalaki, hindi na nanakot. Ginagawa yan. Bigla nitong siniko ang isang lalaki sa bandang kanan, dahilan para magdugo ang ilong. Itinutok ng isa pa ang baril sa kanyang ulo, pero nagawa itong agawin ng binata. Itinutok sa may-ari. Talaga bang gusto niyong gawin to? Wala namang problema sa akin. Napataas ng kilay ang lalaking nakakotse. Tumawa ng malakas. Hindi ka naman mabiro. Fidel, ito ba yung sinasabi mong kaibigan? Ayos ah. Mukhang maibubuga talaga. Oh, Melchor, kumusta? Matagal tayong hindi nagkita pinsan. Ibaba mo yan, Manuel. Hindi sila kalaban. Siya nga pala si Melchor. Teka, pinsan mo tong kumag na to. Alam mo bang kamuntikon ko ng pasabugin yung bungo niyan? Pasensya ka na. Ganyan lang talaga bumati ang mga pinsan ko. Yung lalaki nakaharap sa'yo si Diego. At yung isa naman yung dumugo yung ilong si Franco. Magkapatid silang tatlo. At sila ang sundo natin. Walang yang buhay ito. Akala ko babalik na naman ako sa kulungan eh. Puro ka talaga kalokohan, Fidel eh. Pasensya ka na pare ha. Pero nakita ko ha. Handa ka mag-alay ng buhay para sa pinsan ko. Pumasa ka sa unang pagsubok. Pagsubok. Fidel, anong ibig sabihin nun? Mamaya ako na ipapaliwanag pagdating sa bahay. Sumakay ka na muna, nagugutom na ako eh. Nalilito si Manuel ng mga sandaling yun. Pero pinili niyang magpakahinahon. Habang nasa biyahe, hindi inalis ng binata ang tingin sa daan. Tinandaan nito ang lahat ng mga nadadaanan. Naging ugali na ito ni Manuel noon pa man. Dahil sa karanasang ito, bilang kasapi ng isang gang, ang pagtakas ang pinaka-prioridad. Matapos ang kulang-kulang kalahating oras, huminto ang kotse sa harap ng isang itim na trangkahan. Napakataas ng pader nito, kaya hindi makita ang anumang nasa loob. Konting tiis na lang, Manuel. Malapit na tayo sa tahanan. Ayos lang. Mas mabuti na to kaysa sa naging biyahe natin kanina sa bus.
pag-uusap ng dalawa. Nagbukas ang malaking trangkahang gawa sa makapal na bakal. Dito na nagsimula maghinala si Manuel na may kung anong mahalagang bagay sa loob na pinoprotektahan. Lalo pang tumindi ang hinala ng binata nang makita ang mga armadong bantay. Ilang sandali pa, narating na nila ang destinasyon. Isang malaking bahay na punong-puno ng magandang palamuti. Hindi makapaniwala si Manuel sa mga nakikita. Ang buong akala nito, isang makalumang bahay bakasyunan ang pupuntahan, pero napakalaking mansyon ang nasa harapan. Alam kong nagulat ka, Manuel. Totoo ang lahat ng nakikita mo. Pagmamay-ari namin ang mansyon na ito. Pasensya na kung hindi ko nasabi ang tungkol dito. Ayos lang pero nagtataka ako eh. Paano kayo nagkaroon ng ganitong uri ng ari-arian? Matagal nang pagmamay-ari ng pamilya namin ang lugar na ito. Simula pa sa mga lolo ko. Sila ang unang nanirahan at mula sa wala, itinayo nila ang napakalaking ransyo. Kaya kita sinama dahil nangangailangan kami ng isang kagaya mo na handang pagtanggol ang lugar na to. Ano bang meron? Bakit ba kailangan protektahan? Sasabihin ko sa'yo. Pero sa ngayon kumain muna tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Oo nga no, ako din eh. Naglakad si Manuel papasok sa tahanan. Manghang-manga ang binata dahil malapalasyo ang disenyo ng tahanan. Hindi alam ni Manuel na ganun pala kayaman ang pamilya ng kaibigan sa probinsya. Pre, hindi ko lang maiwasang isipin ah. Napakayaman nyo pala. Eh bakit kayo nasa Maynila? Naroon kasi ang ilan sa mga negosyo ni nanay at tatay. Nahihirapan sila noon na lumuwas dahil napakatagal ng biyahe. Kaya minabuti nilang bumili ng bahay doon. Nabanggit mo nga yan sa akin dati. Pero hindi ko pa rin lubos mapaniwalaan ng mga nakikita ko. Maniwala ka pare. Dahil simula ngayon, dito na tayo titira. Nagpalipat na rin ako sa paaralan ng bayan. Huwag ka mag-alala. Wala ka naman masyadong gagawin dito. Maliban na lang sa pagbabantay. Kasama sina Melchor, Diego at Franco. Oo nga pala, naalala ko. Ano bang pagsubok yung sinasabi ng Melchor kanina? Ayun ba? Si Melchor ang pinuno ng mga bantay dito sa ransyo. Kaya siya ang sumasala sa mga taong pumapasok. Sa pinakita mo kanina, napahanga mo si Melchor ha? Kaya walang pagdadalawang isip mong nakuha ang tiwala niya. O siya, magsiupo na tayo at magsimulang kumain. Matapos kumain, inilibot ni Fidel si Manuel sa buong ransyo, sakay-sakay ng kabayo. Nakasunod sa likod nila si Melchor at ang mga kapatid nito. Melchor, maaari ba kayo magpaiwan sandali at may pag-uusapan lang kami ni Manuel? Walang problema, Fidel. Dito namin kayo aantayin. Inaya ni Fidel si Manuel papunta sa isang malaking puno ng mangga. Naupo ang mga ito sa ilalim habang pinapakain ng mga kabayo. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo may kayamanan na nagtatago sa lugar na to? Yan naman ang kalokohan. Siguro kung meron man pagmamay-ari ng pamilya nyo, doon ako maniniwala. Eh paano kung meron nga? Siguro kung meron man, marami ang magkakandarapang pasukin ng lugar na to, tapos kunin yung kayamanan. Tama ka, Manuel. Yan ang pangunahing rason kung bakit ka nandito. Alam mo, Manuel, dito mismo sa kinakatayuan natin, nakatago ang isang gintong barko. Gintong barko, Fidel. Ano bang tinira mo, pare? Parang ang layo ng lipad natin ah. Paano magkakaroon ng... Hindi na ituloy ni Manuel ang sasabihin
Dahil nang hawakan ni Fidel ang balikat, biglang nag-iba ang kapaligiran. Napunta sila sa loob ng malaking kuweba. May ilog na umaagos, itim na ginto, at ang pinakadingding nito may kumikinang na brilyante. Sa bandang unahan, isang malaking barko. Nilapitan nito ni Manuel. Nanlaki ang mga mata dahil tama ang sinabi ng kaibigan. Tinanggal ni Fidel ang kamay sa balikat ni Manuel. Muli silang bumalik sa ilalim ng puno ng mangga. Anak nang, ano yung nakita ko, Fidel? Totoo ba yun? Isang barko na gawa sa ginto? Oo, Manuel. At yon ang sikreto ng aming pamilya. Ibinahagi ko sa iyo ang bagay na to dahil isa ka na sa amin. Isa ka na sa mga mag-iingat ng kayamanan. Pero syempre hindi kita pipilitin. Bibigyan kita ng 5 araw. Kung sakaling hindi mo tanggapin ang trabaho, malaya kang makakalis. Ngunit makakalimutan mo ang tungkol sa lugar na ito, pati na din ang pagiging magkaibigan natin. Wag naman yun, pre. Ikaw na nga lang yung kaibigan ko, mawawala ka pa. Pag-iisipan ko pa ba yan? Lalo na kung alam ko yung maaaring kahinatnan sa sandaling di ko tanggapin yung alok mo. Kung ganun, pumapayag ka na. Eh, nandito na tayo eh. May magagawa pa ba ako? Maraming salamat, kaibigan. Maasahan ka talaga. Huwag kang mag-alala. Gaya ng pinangako ko sa'yo, magbabago ang buhay mo, Manuel. Matapos ang pag-uusap, muling binalikan nila Fidel ang grupo ni Melchor. Kaso nga lang, wala na ang mga ito doon. Kaya minabuti na lang ng dalawa, bumalik sa mansyon. Pero pagdating ng mga ito, sa kwadra pa lang, sinalubong na sila ng masamang balita. Ayon sa taga-silbi, may mga panauwing dumating at kagad itong sinalubong nila Melchor. Biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Fidel. Kailangan nating puntahan sila, Melchor. Mukhang nandito na naman sila. Sino ba yung dumating, Fidel? Si Don Marcial, ang mayamang asyendero sa kabilang bayan. Siguradong mangungulit na naman siya na bilhin ng lupa. Ayoko maging bastos. Halika na, Manuel. Puntahan na natin sila. Dali-daling nagpunta ang dalawa sa harapan ng mansyon upang salubungin ang mga panauhin. Habang nasa daan, pinaliwanag ni Fidel ang dahilan kung bakit marami nagkukumahog na bilihin ang kanilang lupain. Ayon dito, bukod sa sekreto ng gintong barko, punong-puno ng mamahaling mineral ang mga burol. Ito ang dahilan kung bakit ni minsan hindi sila nagpatanim ng kahit ano sa paligid, maliban na lang sa mga puno ng mangga na nagsisilbing palatandaan ng hangganan at ang damong natural na tumutubo sa malawak na kapatagan. At sa oras sa bungkali ng lupa, kagad matutuklasan ang mga nakatagong yaman. Ito ang ayaw mangyari ng pamilya ng binata. Hindi naman sasakim kami, Manuel. Pero sa oras na hayaan namin ng mga taong magmina sa lugar na ito, tuluyang masisira ang balanse ng kalikasan. Guguho ang mga kabundukan, mawawalan ng tirahan, hindi lang ang mga hayop, kundi maging ang mga engkantong nakatira sa lugar. Bukod sa engkantadong barko, may mga nakatira pa bang engkanto dito? Teka pare nasa mundo pa ba tayo ng mga tao? Alam kong napakahirap paniwalaan, Manuel, pero totoo ang lahat ng sinasabi ko. Masyadong maiwaga ang mundong ito para sa pag-unawa ng isang simpleng tao. Napansin ko nga din pare. Pero alam mo Fidel, namamangha lang ako. Pero hindi ibig sabihin na makitil ang pag-unawa ko sa mga bagay-bagay. Nakatayo na sa harapan ko ang katotohanan, kaya wala na akong dahilan para hindi pa maniwala. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya pa, narating na nila ang harapan ng mansyon.
Nakita ang puting sasakyan. May matandang nakaupo sa loob. Nang matanaw nito si Fidel, kagad lumabas. Fidel, iho, kamusta ang tatay mo? Nasa mabuti namang kalagayan, Don Marshal. Ayoko na magpaligoy-ligoy. Kung ano ang sadya nyo, kukumbinsin nyo na naman ako ibenta ang lupa kaya pasensya na. Pero mananatiling hindi ang sagot ko. Masyado ka namang mainit. Bakit hindi muna natin pag-usapan? May maganda akong alok sa'yo, iho. Pasensya na, Don Marshal. Pero kung ano man ang iaalok mo sa akin, hindi pa rin magbabago ang desisyon ng aking angkan. Ayokong maging bastos, pero makakalis sa po kayo. Bakit hindi mo muna pakinggan ang sasabihin ko? Alam kong magiging interesado ka sa iaalok ko kapag narinig mo na. Napalingon si Fidel sa mga pinsan. Tumangulang si Melchor bilang tugon. Alam na nito ang ibig sabihin ni Fidel. Agad umalis ang tatlo. Inaya ng mga ito si Manuel, pero hinayaan ni Fidel na manatili ang kaibigan. Hayaan nyo lang si Manuel. Alam nyo na ang gagawin, Melchor. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Maliwanag, Fidel. Kami na ang bahala. Matapos umalis ng tatlo, muling ibinaling ni Fidel ang atensyon kay Don Marshal. Magsalita ka, Don Marshal. Hindi mo ba ako papapasukin sa iyong mansyon? Hindi na kailangan. At isa pa, mas gusto ko makipag-usap sa labas ng bahay kung saan sariwa ang hangin. Pasensya ka na kung di ako kagaya nyo na mga nasa alta syudad. Ayoko maupo sa harap ng mesa habang humihigop ng isang tasang pagkukunwari. Sabihin mo sa akin ang gusto mong sabihin para matapos na to. Nagmana ka nga sa tatay mo. May pagka-arogante at minsan parang rebelde kung magsalita. Bueno, isa lang naman ang panukala ko, Fidel. Alam mo kung ano ang pakay ko at hindi ako titigil hanggat hindi yun nakukuha. Sa uling pagkakataon, magkano mo ipagbibili ang lupaing ito? Pasensya ka na, Don Marshal. Hindi ko ibebenta ang lupain namin sa kahit na sino. Ngayon kung wala kang sasabihin, sa palagay ko tapos na ang usapan. Hindi mo pa naririnig ang panukala ko. Bibigyan kita ng pagpipilian. Ibenta sa akin ang lupa o sapilitan kong kunin mula sa inyo. Mamili ka. Alam kong diplomatiko kang tao, Fidel. Hindi masisikmura ang karahasan. Ang lakas naman ng loob mo. Natakutin ako sa sariling bakuran, Don Marshal. Sa palagay ko, hindi mo nga ako talaga kilala. Pero hindi mo ako masisindak sa mga pananakot mo. Ngayon, ikaw naman ang bibigyan ko ng pagpipilian. Umalis ka sa bakuran ko o dito ka paglalamayan kasama ng mga tauhan mo. Nanlaki mga mata ni Don Marshal dahil tanging tagamaneho lang ang isinama nito. Ang mga armadong tauhan nakatago sa labas sa mga pader, nag-aantay ng kanyang hudyat. Talagang mautak ka nga, Fidel. Pero ano magagawa ng iilan mong tao na ang sandata ay mga kalaykay at karet? Oo nga naman. Bakit hindi mo subukan tawagin ang mga tauhan mo kung may sasagot pa? Tinawagan ng tagamaneho ang mga tauhan ng Don, pero wala ni isa sa kanila ang sumagot. Ano? Ano ginawa mo sa mga tauhan ko? Baka napatay na sila ng mga tauhan ko gamit ang kalaykay at karet. Dali-daling sumakay ng sasakyan ng Don. Lumabas ng bakura ng binata. Sinundan naman nila Manuel ang matanda. Pagdating sa labas, nakita nito ang mga sasakyan ng tauhan ni Don Marshal na balot ng baging.
Nakasabit ang mga ito sa puno. Wala ng buhay. Binalaan na kita, Don Marshall, pero hindi ka nakinig. Mahabang panahon ako nagtimpi sa lahat ng ginawa mong kalokohan sa lupa namin. Pero ngayong ako na namamahala ng lahat, pasensyahan tayo. Dahil ito na ang huling pagtungtong mo sa ari-arian ko. Nilingon ni Don Marshall ang binata. Nanlaki ang mga mata nito. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng takot ang matanda. Dali-dali itong pumasok sa kotse. Nakatayo sa likod ni Fidel si Manuel. Ngunit nang tignan nito ang kanilang refleksyon sa salamin ng kotse, hindi niya makita ang refleksyon ng kaibigan. Kumaripas ng andar ang kotse, naiwan si Manuel na nakatayo sa trangkahan. Ano nangyari sa mga taong yan, Fidel? Bakit wala kang refleksyon sa salamin ng sasakyan? Ito pa ang isa sa mga gusto kong ipagtapat sa iyo, kaibigan. Hindi ako pangkaraniwang tao. Isa akong dalakit nun na namumuhay kasama ng mga tao. Sina nanay at tatay, mga normal sila. Pinagpalit ako ng aking totoong ama sa katawan ng patay na sanggol para mabuhay. At si nanay at tatay ang pamilyang napuntahan ko. Biglang nang lamig si Manuel. Naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Kahit anong gawing tawag ni Fidel, hindi nito pinansin. Hindi makapaniwala ang binata na isang engkanto ang kaibigang kasama simula pa pagkabata. Tuluyang nilisan ni Manuel ang mansyon. Sa loob ng maikling panahon, hindi inasahan ng binata na tuluyang magbabago ang kanyang pananaw sa mundo. Bumalik si Manuel sa Maynila. Ipinagpatuloy ang buhay, ngunit sa pagkakataong ito, tinahak ng binata ang matuwid na landas. Hindi akalain ni Manuel na magwawakas ang pagkakaibigan nila ni Fidel dahil sa isang malaking sekreto. Hanggang sa kasalukuyan, sariwa pa rin sa isipan ni Manuel ang lahat. Lahat ng pangyayari, lahat ng nasaksiyan, lahat ng karanasan nang minsan siyang makatapak sa isang mahiwagang rancho o mas kilala sa katawagan na rancho ng mga dalakit nun.